Julian's POV. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Parang kailan lang pero eto ako ngayon, abalang-abala ako sa harap ng salamin habang inaayusan ko ang sarili ko. Ngayon ang araw ng kasal ng kapatid kong si Carson at ako pa talaga ang kinuha nilang maid of honor dahil isang kapatid ako ng groom. Kaya kahit mabigat ang dugo ko sa bride, wala akong choice kundi pumayag. Actually, may na-hire naman silang makeup artist para sa mga kasali sa entourage ng kasal. Pero kaya ko namang ayusan ang sarili ko. Ayoko kasing maghabol ng oras. Ayoko rin dumaan ng hotel para ayusan dahil balak namin ni Demetrio na dumiretso na ng simbahan. Love, tama na yan. Sobrang ganda mo na oh. Baka mamaya mapagkamalang ka pang dalaga ng ibang mga besita. Hindi talaga ako papayag na may magpapalipad pa ng hangin sa'yo. Si Demetrio at kanina pa to nakatayo sa likuran ko. Kanina niya pa ako pinapanood habang nag-aayos ako at di ko na mabilang pa ang papuring narinig ko mula sa kanya. Sinulyapan ko lang to habang tinatapos kong paglalagay ng lipstick sa labi ko. Hayaan mong kainggitan ka ng lahat. Malas mo, nag-asawa ka na maganda eh. Kaya dapat lang na maging proud ka. Pabiro kong sagot sa kanya habang may nakaguhit ng ngiti sa labi ko. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago to naglakad papalapit sa akin. Mahigpit ako na yakap mula sa likuran at hinalikan ako sa leeg. Kagad naman ako napakislot at napatapik sa kanyang dalawang kamay na nakapulupot sa bewang ko. Demetrio ha, huwag mo akong lagyan ng kiss mark. Baka ko nung isipin na ibang bisita ng kasal kapag makita yan sa leeg ko. Saway ito sa kanya. Muli itong natawa at malambing na inihilig ang mukha niya sa balikat ko. Ramdam na ramdam kong mainit niyang hininga na dumadampi sa leeg ko na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. Demetrio, enough na. Malilate na tayo oh. Pabulong kong bigkas sa kanya. Binigyan niya muna ako ng mainit na halik sa pisngi bago niya ako pinakawalan. Muli kong sinulyapan ang sarili ko sa harap ng salamin bago hawak kaming naglakad palabas ng kwarto. Naabutan namin si Rosita at Baby Russell na matyagang naghihintay sa amin dito sa garden. Isasama namin sila sa simbahan. Sanay naman na si Rosita na sinasama namin kahit saan kami magpunta kaya ayos na din. Nang masiguro namin na ayos na kaagad na kaming bumiyahe papuntang simbahan. Halos kasabay lang naming dumating sila Mommy, Daddy at Carson. Kaagad kaming lumapit sa kanila para bumati. Hello Mom, Dad? Wika ko at kagad humalik sa pisngi nila. Nakipagkamay din sa Demetrio kay Daddy at nakipagbeso naman kay Mommy. Pagkatapos nakipag-high five to kay Carson. Ready ka na bang magpatali? Grabe, ang bilis ng desisyon mong magpakasala. Wala nang bawian ha? May along pangaasar na wika ko kay Carson. Masama naman ako nitong tinitigan. Julian, pwede ba? Not now. Kasal ko ngayon at gusto mo pa yatang sirain ang araw ko eh. Reklamo nito. Kagad naman ako napaismed. Nag-aalala lang ako sa'yo. Parang kailan mo lang siya pinakilala sa amin tapos kasalan ka agad? Abat ang bilis naman. Nabuntis mo na ba? Di ko naman paawat na tanong. Naramdaman ko ang paghawak ni Demetrio sa kamay ko palatandaan na inaawat niya na ako. Inirapan ko lang si Carson at mabilis tong tinalikuran. Nakalimutan kong sabihin sa Rosita na pasok na muna sila sa simbahan. Masyadong mainit dito sa labas at baka mapano si Baby Russell. Naka-stroller ang anak ko dahil ayoko rin namang pumayag na palagi nitong karga ang bata. Bumibigat na si Baby Russell at ayokong sanayin to sa karga. Marunong nang maglakad ang anak ko at gusto ko siyang sanayin na wag umasa sa yaya niya. Mabilis lumipas ang ilang sandali. Ready na ang lahat at tayong bride na lang hinihintay para mag-umpisa na. Nakapwesto na nga sa harap ng altar ang groom. Di pa man nag-uumpisa ang kasal, irritable na ako dahil 10 minuto na ang late ang bride. Mom, tanungin mo nga sa magulang ng bride kung nasa ng anak nila. Bakit ang tagal? Nagrereklamo kong sambit. Ako ang maid of honor at dapat kasama ko to. Pero since hindi naman kami close, dito ko na lang siya sa simbahan hihintayin. Walang ko namang gamparan ng papel ko bilang maid of honor sa kasal nila eh. Saglit lang, tatanungin ko. Itong ayaw ko eh, late at nakakahiya sa lahat. Sagot naman ni Mommy sa akin at mabilis na nitong naglakad patungo sa mga magulang ni Valerie. Nasundan ko na lang to ng tingin at hindi ko mapigilang mapataas ng kilay nang mapansin ko na parang aligaga ang mga to. Wala pa ba? Bakit ang tagal? Napabaling lang ako ng tingin nang marinig ko ang boses ni Demetrio. Hindi siya kasama sa entourage kaya't nasa loob to ng church, kasama iba pang miyembro ng pamilya Velasco.
Ang kinakainis ko lang kung kinuha sana ng isa sa mga abay si Vanessa. May kasama sana ako ngayon dito sa pwesto ko. Kaya lang mas priority ng angka ni Valerie ang mga kamag-anak nilang maging abay. Wala pa nga eh. Ang arte talaga ng babaeng yun. Di ko talaga siya makakasundo kapag ganito siya. Halata na rin ang iritable sa boses kong sagot kay Demetrio. Kahit may aircon dito sa pwesto namin, feeling ko nanlalagkit ako dahil sa suot kong gown. Relax, love. Konting tiis na lang at darating din yon. Sagot nito sa akin. Naramdaman ko pa ang pagdampi ng panyo nito sa noo ko. Pawis na rin ako sa bahaging yon kahit iritable na ako ngayon. Nakakahilong init sa labas kanina. Walang bride na darating. Sasagot pa sana ko kay Demetrio nang marinig ko ang salitang lumabas sa bibig ni Mommy. Nakalapit na pala to sa amin ni Demetrio nang hindi ko namamalayan. Halata sa boses nito ang pinaghalong pagkadismaya at galit. Malakas ang pagkakabigkas niya kaya kaagad na napatingin sa kanya ang ibang mga bisita na nakarinig sa sinabi niya. Walang bride na darating? Bakit daw? Nababaliw na ba ang Valerie na yon? Naiinis kong sagot. Malaking kahihiyan para kay Carson kung sakaling hindi sisipot ang bride. Kahit naman di ko gustong ugali ng Valerie na yon, hindi ko din naman gusto na mapahiya ang kapatid ko at ang pamilya namin. Nagbago daw ang isip. Ayaw niya ng pakasal dahil na-realize niya na hindi pa raw siya reading magpatali. Sagot ni Mommy at kagad iniabot sa akin ng papel na may nakasulat at binasa ko to. Kagad naningkit ang mga mata ko sa galit. Sulat galing kay Valerie at nakasaad dito ang pag-atras niya sa kasal. Wala sa sariling napatay na ako sa harap ng altar at di ko maiwasang maawa sa kapatid na mapansin ko ang pagkabalisa sa kilos nito. Alam kong nag-aalala na rin to dahil wala pa ang kanyang bride. Hindi basta-basta ang ginastos ng pamilya namin sa kasal na to. Sinigurado namin na grande at marami rin kaming inimbitahan ng mga bisita. Kapag hindi matuloy ang kasal, siguradong malaking dagok ito sa part ni Carson. Paano nagbagong isip niya? Di niya man lang ba naisip kung gaano kalaking kahihiyan itong ginawa niya sa pamilya natin? Di ko maiwasang bigkas habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kapatid kong si Carson. Di ko man masyadong mapapansin ang love story nilang dalawa ng girlfriend niya. Alam kong mahal niya to kaya nga niya niyaya na magpakasal na ito eh. Kaya lang ang mabilisang nabuong love story, ganoon din naman kabilis na naglaho. Cairo, do something. Ikaw na ang kumausap sa pamilya ng Valerie na yan. Palutangin nilang anak nila kung di, idedemanda ko sila. Narinig kong galit na wika ni Mommy. Alam ko ang reason kung ba't di niya kaya makipag-usap ng personal sa mga magulang ng bride. Mababaw ang temper ni Mommy at alam niyang magkakagulo lang lalo, kaya hanggat maaari umiwas na to at gusto niya, si Daddy ang mag-solve sa problemang to. Stay here, akong bahala. Julian, pakipunta ng kapatid mo at sabihin mo sa kanyang problema. Ikaw naman, Juliana, talk to the priest. Sabihin mo wala nang kasalang magaganap. Si Daddy na ang nagsalita. Kagad namang nanlaki ang mga mata ni Mommy. Halatang hindi ito sang-ayon sa sinabi ni Daddy ngayon. No, hindi pwede. Mapapahiyang anak natin kapag hindi matutuloy ang kasal. Sagot ni Mommy. Narinig ko naman ang marahas na pagbuntong hininga ni Daddy at seryosong tinitigan si Mommy. May magagawa pa ba tayo? Wala ang bride. Ayaw niyang pakasalan ng anak mo. Hindi pwedeng ipilit kung ano man ang gusto ni Carson dahil lalo lang magiging komplikado ang lahat. Seryosong sagot ni Daddy. Napansin ko naman ang pag-iwas ng tingin ni Mommy bago dahan-dahan na tumango. Makikinig ang kapatid mo sa iyo, Julian. Ikaw na magsabi sa kanya at ako na rin ang kakausap sa mga pare at iba pang mga kamag-anak natin at mga bisita. Demetrio, samahan mo ang asawa mo. Malungkot na wika ni Mommy at nagpatiunan na tong tumalikod. Kagad naman kami nagkatitigan ni Demetrio. This is life. Siguro hindi sila para sa isa't isa. Don't worry, ako nang bahalang aalala kay Carson. Masakit ang nangyari sa part niya pero kailangan niyang tanggapin. Wika nito. Di ko naman maiwasan na mapabuntong hininga. Hawak kamay kami nagdakad patungo kay Carson na nooy walang kamalay-malay sa lahat ng mga kaganapan. Julian, dumating na ba si Valerie? Late na at kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Kaagad na tanong ni Carson pagkalapit namin sa kanya. Napatingin ako sa kanyang best man na kamag-anak ni Valerie. Bago ko inabot kay Carson ang liham na galing kay Valerie na naglalaman ng pag-atras nito sa kasal. Ano to? Is it a prank? Tanong ni Carson pagkatapos itong basahin ang naturang liham. Kaagad naman akong umiling. No! Walang lugar ang prank sa mga gantong klaseng okasyon.
Walang kasalang mangyayari dahil umatras ang bride mo. Sagot ko. Di nakaligtas sa paningin ko ang pagbagsik ng itsura ni Carson, kasabay ng pagpunit nito sa hawak na papel. Umaatras siya? Ngayon pa? Ngayon pang nakaredy ng lahat? Sagot nito habang bakas ang pait sa kanyang boses. May ilang butil din ng luha ang unti-unting dumadaloy sa mga mata nito. Ang kaninang masaya at excited na mukha nito ay napalitan ng sobrang lungkot. Di ko naman maiwasan hawakan to sa kamay upang iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na to. Ganito talaga siguro ang buhay. Hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Wika ko. Pero Julian, mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Valerie at sa kanya lang umiikot ang mundo ko nitong mga nakaraang buwan. Kaya nga niyaya ko siyang magpakasal dahil gusto kong matali siya sa akin habang buhay. Bakit? Bakit sa akin pa? Napahagulhol ng iyak ng wika ni Carson. Para namang pinipiga ang puso ko dahil sa nakikita kong paghihirap niya ngayon. Kagad ko tong niyakap at tumaasa kung maibsan man lamang ng kahit kaunti ang sakit na nararanasan niya ngayon. Kasabay ng pagyakap ko kay Carson ay ang pag-anunsyo ni Mommy mismo sa lahat ng mga bisitang di na matutuloy ang kasalan. Bulungan ang kaagad kong narinig sa buong paligid. Iba't ibang reaksyon mula sa mga bisita. Halos lahat nagpapakita ng pagkaawa sa groom. Julian, hindi ko kaya. Hindi ko alam ang gagawin ko, ang sakit. Sobrang sakit at sa mismong araw pa talaga ng kasal namin. Pupuntahan ko si Valerie. Kakausapin ko siya. Baka naguguluhan lang siya sa bilis ng pangyayari. Wika ni Carson at mabilis nang kumalas sa pagkakayakap sa akin. Halos takbohin nito ang paglabas sa simbahan. Marami kaming tumatawag sa pangalan niya para sana pigilan to, pero parang wala itong naririnig. Kagad naman akong napasunod dito habang patuloy sa pagtawag sa kanyang pangalan. Carson, where are you going? Hintay! Wika ko at wala na akong pakialam pa sa paligid. Kailangan kong maabutan ang kapatid ko at baka mapahamak to. Love, dito ka na. Ako nang bahalang sumunod kay Carson. Tulungan mo sila Mommy na asikasuhin ng mga bisita. Natigil lang ako sa paghakbang nang maramdaman ko ang paghawak ni Demetrio sa kamay ko. Napasulya pa ako kay Carson na nooy naglalakad na patungo sa parking area. Mukhang pupuntahan nga nito si Valerie. Sige, sundan mo siya, Demetrio. Kahit anong mangyari, wag mong hahayaang mapahamak ang kapatid ko. Nag-aalala ko namang sambit. Masuyo pa akong hinalikan ni Demetrio sa aking noo at nagmamadali na nitong sinundan si Carson. Napansin kong umarangkada na ang sasakyan ni Carson paalis, kaya walang choice sa Demetrio kundi gamitin ang sarili naming kotse para sundan ito. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit di sumipot ang bride? Nag-away ba sila? Isang seryosong tanong mula kay Uncle Clarence ang narinig ko, kaya't napabaling ang atensyon ko sa kanya. Hindi ko rin po alam, Uncle. Basta nagpadala ng letter ang bride na ayaw niya na daw pakasal. Nag-aalala ako na baka mapano ang kapatid ko. Sagot ko naman. Kagad namang napailing si Uncle bago to nagsalita. Kaya pala masyado nang late at di pa dumarating ang bride. Masyado nakakahiya at traumatic to sa kapatid mo. Kaya gagawa din ako ng paraan para hindi na kumalat ang balitang to sa publiko. Wika ni Uncle sa akin. Kagad naman akong nagpasalamat. Bahagi kami ng alta sa syudad at lalabas talagang issue na to tungkol sa publiko. Bakit mo hinayang umalis ang kapatid mo? Paano kung mapahamak siya? Kaagad na tanong ni Mommy sa akin na mapansin itong agarang pag-alis ni Carson. Naiinis man sa mga nangyari, pilit pa rin ako nagpakahinahon sa harapan ni Mommy. Mom, ayaw niyang papigil. Basta na lang din akong tinalikuran. Pupuntahan niya daw si Valerie pero walang dapat na ipag-alala. Sinusundan siya ni Demetrio ngayon? Hindi naman siguro hahayaan ng asawa ko na mapahamak si Carson. Gusto lang siguro ng kapatid kong makausap ang girlfriend niya. Sagot ko naman. Kaagad naman tong napahilot sa kanyang sentido. Halata sa itsura nito ang stress dahil sa mga nangyayari. Parang gusto ko tuloy isumpa ang Valerie na yon. Okay, fine. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ko sa pag-estima sa mga bisita. Nakaready naman ang reception party at pinapadiretso ko doon ang mga bisita para naman hindi masayang ang mga pagkain. Don't worry. Nagpresenta na si Vanessa at Uncle Clarence mo na samahan ka. Hayaan mo na lang muna ang anak mo at ang yaya niya na sumabay kina Mommy at Daddy pa uwi ng Monson. Mahabang wika ni Mommy. Di ko naman maiwasan na mapabuntong hininga. May magagawa ba ako kung hindi sundin ang sinabi nito? Kahit di natuloy ang kasal, responsibilidad pa rin namin ng mga bisita. Bongga pa naman ang reception party
At sayang naman kung di mapakinabangan. Mabilis na lumipas sa mga oras. Naging maayos naman ang mga nangyari sa reception party. Of course, walang program at kainan lang talaga. Maliban kay Uncle Clarence, tumulong na rin sina Uncle Logan sa pag-iestima sa mga bisita, pero kaagad din silang umalis nang masiguro nila na nasa ayos na rin ang lahat. Walang dahilan na magstay dahil majority sa mga bisita, hindi naman nila kilala. Ay, kainis. Ang sakit na ng paa ko. Di ko maiwasang reklamo kay Vanessa habang pareho kaming nakaupo dito sa isang sulok. Mas lalong dagdagan ang galit ko kay Valerie. Hindi ko alam kung anong biglang pumasok sa kokote ng babaeng yon at bakit hindi siya sumipot sa kasal. Walang ibang gagawin ng mga bisita na tumuloy dito sa hotel para sa reception party kundi ang kumain. Ito na siguro ang pinakamalungkot na party na nadaluhan ko. Perfect ang lahat at sa unang tingin pa lang talagang pinagkagastosan ng venue pero sinayang lang ng bride. Cancelled na lahat ng program dahil hindi naman natuloy ang kasal. Yun nga lang, di ko pa rin maiwasang mapagod. Ilang oras din akong nakatayo kanina sa simbahan at di naman kaagad kami makakaupo dito sa venue ng reception dahil iistimahin pa namin ng mga bisita. Ano nang balita kay Carson? Tanong ni Vanessa sa akin. Kaagad ko namang tinitigan ang hawak kong phone. Hindi pa tumatawag sa akin si Demetrio para ibalita kung nasa na si Carson ngayon. Kung nasundan niya ba ito or ano na? Kaagad ako nag-dial. Tatawagan ko na lang sa Demetrio para alamin dito kung ano bang kondisyon ng kapatid ko. Di naman ako nabigo dahil nakatatlong ring pa lang kaagad nang sumagot sa Demetrio. Demetrio, kumusta? Ang kapatid ko, nahabol mo ba siya? Kaagad na tanong ko. Ilang saglit na kitahimikan ang namayani sa buong paligid bago sumagot sa Demetrio. Patawarin mo ako, Julian, pero sa bilis ng pagpapatakbo ni Carson ng kotse niya, hindi ko siya nasundan. Kakatapos ko lang kausapin si Mommy Juliana kanina at kinuha ko ang address ng girlfriend ng kapatid mo. On the way na ako papunta doon. Don't worry. Iuwi ko sa bahay ang kapatid mo ng ligtas. Sagot ni Demetrio. Parang biglang nanlamig ang buo kong katawan dahil sa sinabi nito. Kung hindi niya nahabol ang kapatid ko, nasa na siya? Baka mapahamak yun. Sa isiping yon, kaagad kumabog ang puso ko dahil sa sobrang kaba. Gayunpaman, hindi ko pwedeng sisihin sa Demetrio. Ginawa niyang lahat para sundan ang kapatid ko. Pagkababa ko pa lang ng tawag ni Demetrio, muling nag-ring ang aking cellphone. Nakaregister ang pangalan ni Daddy kaya kaagad ko tong sinagot. Juliana, nasan ka ngayon? Kaagad na tanong nito sa kabilang linya. Dad, dito pa po sa hotel. Kamusta po? May balita na ba kay Carson? Tanong ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin bago to sumagot. Wala pa rin. Tumulong din ang iba mo pang mga pinsan sa paghanap sa kanya. Kung sakaling may balita ka sa kapatid mo, tawagan mo kagad ako. Pauwi na kami ngayon ng bahay dahil biglang sumakit ang ulo ng mommy mo. Sagot nito. Okay, Dad. Siguro mga 20 minutos pa at matatapos din siguro kami dito sa hotel. Pakisabi po kay mommy, wag po siyang mag-alala masyado. Sagot ko naman. Maliban kay Carson, alam kong mas apektado din si mommy sa mga nangyayari. Hindi birong kahihiyan ang natamo ng aming pamilya. Wag lang na magpapakita ang Valerie na yon sa akin. Kung hindi, babalatan ko talaga siya ng buhay dahil sa ginawa niyang kahihiyan at gulo sa pamilya namin ngayong araw. Pagkatapos namin mag-usap ni Daddy, muling tumunog ang aking cellphone. Si Demetrio ang tumatawag kaya kaagad ko tong sinagot. Love, wag kang mabibigla. Nabangga ang kotseng minamaneho ni Carson? Wika nito. Ayaw man ipahalata ni Demetrio pero baka sa boses nito ang pagpapanik. Anong sabi mo? Nabangga si Carson? Nag-aalala kong tanong. Parang gustong manginig ang tuhod ko dahil sa sinabi niya. Patawarin mo ko, Julian, kung hindi ko siya naprotektahan. Sinundan ko ang ambulance kung saan siya sinakay papuntang ospital. Tatawagan na lang kita kapag makarating na kami ng ospital. Sagot nito at kagad tong nawala sa kabilang linya. Di ko naman maiwasan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Para ako nauupos na kandila na muling napaupo sa tabi ni Vanessa. Ano nangyari? Bakit? Napabaling ang tingin ko kay Vanessa nang marinig ko ang tanong nito. Baka sa mata nito ang pagtataka habang nakatitig sa akin. Si Carson, naaksidente siya. Sagot ko at di ko na napigilan pa ang mapaiyak. Pagkagulat naman ang kaagad rumihistro sa mga mata ni Vanessa dahil sa narinig. Sinanyasan pa nito ang asawang si Clarence na lumapit sa amin na kaagad namang tumalima.
Si Vanessa rin ang nagbalita kay Uncle Clarence sa nangyari kay Carson dahil hindi ako makapagsalita sa sama ng loob na nararamdaman ko. Muling tumunog ang aking cellphone pero si Uncle na ang sumagot. Si Demetrio ang tumatawag at sinabi nito kung saang ospital dinala si Carson. Para naman akong robot na wala sa sarili habang inaakay ako ni Uncle Clarence at Vanessa palabas ng hotel. Ilang beses pa akong sanabihan ni Vanessa na kumalma at maging maayos din ang lahat pero bigla ako naging bingi. Minsan parang asot pusa kami ng kapatid kong si Carson pero mahal ko yun eh. Nag-iisa ko lang siyang kapatid at di ko talaga matatanggap kung mapapahamak siya. Ano kaya ang mangyayari kay Carson ngayong nanganganib ang buhay nito? Nasaan na nga kaya si Valerie? Bakit to umatras sa kasal nila ni Carson? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.